201. Walang sinuman ang nag-iisip na ang isang pilak na karayom ay makakapagpagaling ng end-stage na kanser sa tiyan. Kahit nasa makabagong gamot, ang kondisyon ay napakalubha na mahirap pangasiwaan. Kung ang pasyente ay walang kakilala sa grupo, ipagpalagay nilang si Alexander ay isang panloloko. Gayunpaman, nag-aalinlangan pa rin sila sa mga sinasabi ng lalaki. Pinalibutan ng mga tao ang pasyente, at sinubukan pa ng ilan na hawakan ang kanyang katawan upang patunayan ang mga pahayag. Hindi niya inisip ang kanilang inspeksyon dahil hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kaganhawahan. Pagkatapos ng isang round ng pagsisiyasat, may hindi makapaniwalang nagsabi, talagang wala na ang tumor sa tiyan. Mukhang napakasigla rin niya. Idinagdag ng isa pa, kababalaghan ba ang batang ito? Ang ilan sa mga pasyente ng kanser ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pag-asa. Naglabas na sila ng malaking halaga sa sobrang gastos sa pagpapagamot. Kaya naman, napagkasunduan nilang manggulo para makakuha ng pera na pambayad sa kanilang pagpapagamot. Bagamat ito ang nangyari, kailangan nilang tanggapin ang kanilang kapalaran dahil walang nakakaalam kung gaano katagal ang mga paggamot ay maaaring pahabain ang kanilang buhay. Sa isang biglaang pag-ikot ng mga kaganapan, nasaksihan nila ang pagpapagamot ni Alexander sa isang end-stage na pasyente ng cancer sa tiyan sa harap nila. Nananabik silang gumawa rin ng milagro si Alexander sa kanila. Kung tutusin, hindi mabibili kung makakaranas sila ng ganap na paggaling. Isang lalaki ang biglang nagmakaawa kay Alexander, Diyos ng medisina, pagalingin mo rin kami. Kung mapapagaling mo kami sa cancer, ipinapangako namin na aalis kami at hindi na muling magdudulot ng gulo sa Kerim Fashion. Ang iba ay nagsimulang makiusap din kay Alexander. Nanunumpa kaming iiwan si Yulio kung handa kang tretuhin kami. Kami ay mga sibilisadong individual. Humihingi kami ng paumanhin sa aming pangit na tono kanina. Bilang isang doktor, dapat kang makiramay sa aming mga kondisyon. Ito ay sa kanilang hindi makatwirang mga kahilingan at mapagmatuwid na pag-uugali, malamig na sinabi ni Alexander, paumanhin, ngunit hindi ko kailangan na tretuhin ang lahat dahil hindi ako doktor. Hindi tulad ni Yulia, na kailangang mag-alala sa kanya. Mga responsibilidad bilang managing director ng Kerim Fashion, hindi obligado si Alexander na tulungan ang karamihan. Lumapit siya sa babae at sinabing, bumalik tayo sa opisina mo, Yulia. Ang grupo ng mga hooligan na ito ay determinadong gumawa ng gulo kanina. Tingnan natin kung hanggang kailan sila makakasabay sa kanilang mga kalokohan. Bago makapag-react si Yulia, sinabi ni Alexander sa mga empleyado sa main hall, bumalik na ang lahat sa trabaho. Haharapin ko ang mga kahihinatnan. Hinailan niya ang babae sa lobby ng elevator nang matapos siya sa mga tagubilin. Ang security guard sa ground level ay natarante sa ginawa ni Alexander. Akala niya, meron. Naayos na ang usapin. Nabalisa ang nagkakagulong mga tao sa pagtanggi ni Alexander. Nagbanta sila, tumigil ka nga dyan. Naisip mo ba na dumating ka dahil tinawag ka lang naming Diyos ng medisina? Lahat tayo ay nagkaroon ng cancer pagkatapos gamitin ang mga produkto ng Kerim Fashion. Sisirain namin ang lugar kung tatanggihan mo kaming tretuhin ngayon. Sigaw ng isa pa, tama. Bakit ang isang random na tao na may end-stage cancer ay maaaring ganap na gumaling ngunit hindi namin magagawa? Kung maglakas loob kang umalis, tatapusin natin ang ating buhay dito. Malaman ng lahat sa Cloudtopia na ang Kerim Fashion ang may pananagutan sa ating pagkamatay. Lalong nagalit ang mga tao, naghagis ng mga insulto at pagbabanta. Si Alexander, sa kabilang banda, ay hindi nababahala sa kanilang mga pagbabanta habang siya ay sumagot, wala akong pakialam kung mamatay ka. Nobela. Kabanata 202. Nagsimulang magpanik ang lahat nang makita nila ang kanyang dismissive attitude. Isang maikling mabilog na babae ang nagpagulong ng manggas at humakbang patungo kay Alexander. Makinig ka, magandang bata. You must treat my son today, or else, I'll make sure you and Yulia will not step out of this place. Nang mapansin ni Diane ang babaeng papalapit kay Alexander, sumugod siya at sinipa siya.
Ang kawawang babae ay itinapon ng 20 talampakan sa ere. She collapsed to the ground, clutching her stomach with an anguished expression. No one knew that Diane has a short black dagger. Hinawakan niya ang punyal sa kanyang kanang kamay at matikas na hinampas ang sahig na may tunog. Lumipad ang mga sparks nang magsimula siyang mag-ukit sa matigas na sahig na gawa sa kahoy. Makalipas ang 2 segundo, lumitaw ang 13-foot line sa sahig. Hindi naman masyadong mahaba dahil inukit ni Diane ang linya ng hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Gayunpaman, ang atensyon ng lahat ay nakuha sa lalim ng linya. Ito ay 7 pulgada ang lalim. Ang pag-ukit ng ganoong kalalim gamit ang isang maikling sandang ay mangangailangan ng hindi kapani-paniwalang lakas at kasanayan. Itinaas ni Diane ang kanyang punyal at ibinalita sa nagkakagulong mga tao, ang sinumang maglakas loob na tumawid sa linyang ito ay haharap sa aking punyal. Ang pananakot niyang mga salita ay nagpang-inig sa kanilang mga gulugod. Nanatili silang tahimik dahil natatakot silang harapin si Diane. Ang mga nagprotesta ay unang nakahanap ng lakas sa bilang at nilayo nilang guluhin si Yulia. Gayunpaman, mas alam nila kaysa gamitin ang parehong taktika kay Diane. Maaaring ma-disable lang sila ng huli o, mas malala, wakasan ang kanilang buhay sa isang mabilis na galaw ng kanyang punyal. Habang sinusubukan pa ring pakalmeyan ng mga manggugulo ang kanilang mga nerbiyos, dinala ni Alexander si Yulia sa lobby ng elevator. Namalaya na lamang nilang wala na ang lalaki matapos itong mawala sa kanto. Sumigaw ang mga tao, "Kumalma ka, Diyos ng medisina. Ikinalulungkot namin ang mahinang ugali kanina. Pakiusap, nakikiusap ako na tulungan mo kami." Gayunpaman, hindi pinansin ni Alexander ang kanilang mga pakiusap at sinamahan si Yulia sa elevator. Noon lang nila napagtanto na si Alexander ay hindi naglalaro ng husto. Wala siyang balak na tretuhin ang mga ito. Lalong naging desperado ang kanilang mga iyak. "Patawarin mo kami, Diyos ng medisina. Huwag mo kaming iwan." Lumuhad ang isang babae at humikbi, "Aaminin ko na may nag-utos sa amin na manggulo. Hindi ko pa nagagamit ang mga produkto ng skincare ng Karim Fashion. Si Mr. Chase ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinabi niya sa amin na gumawa ng mga akusasyon. Dagdag pa ng isa, ginawa namin ito dahil sa desperasyon, Diyos ng medisina. Wala kaming pera para sa pagpapagamot. Mangyaring tulungan kami. Gusto naming mabuhay." Nagkasalungat ang mga nagprotesta tungkol sa pagtanggi ni Alexander na tretuhin sila, kahit na may kakayahan siyang gawin iyon. Lahat sila. Nilayon ay kumita ng pera para pambayad sa kanilang pagpapagamot. Sa halip, nasaksihan nila ang kumpletong paggaling ng isang end-stage na pasyente ng cancer sa tiyan. Nag-apoy ito sa kanilang pagnanais na mabuhay, na kalaunan ay naging desperasyon ng tumanggi si Alexander na tumulong. Napuno sila ng matinding sakit at paghihirap nang hindi natinag ang lalaki sa kanilang mga pagsusumamo. Nanunuya si Alexander sa kaloob-looban, "Hindi kailanman susuko ang mga manggugulo kung hindi ko ipinakita ang aking pambihirang kakayahan sa medisina." Hindi sila kailanman handang humingi ng tawad sa kanilang mga pagkakamali. Binigyan ko sila ng pagkakataong magsisi kanina. Kasalanan nila kung hindi nila samantalahin ang pagkakataon. How dare they try to smear Yulia and threaten me? Hindi nila ako masisisi sa pagiging malupit ko. Harry Chase. Nagtaas ng kilay si Alexander, tumigas ang mukha nang malaman kung sino ang nasa likod ng insidente. Ang pinuno ng pamilyang Chase, si Mortimer Chase, ay matagal nang umamin sa pagkatalo. Hindi inaasahan ni Alexander na magpapatuloy si Harry sa laban. Kabanata 203. Siya yun. Ivan is nothing but trouble, ang ungol ni Yulia. Ang kanyang pagpupursige at talento ay nakakuha sa kanya ng paggalang ng kanyang mga tauhan at mga kasosyo sa negosyo mula nang siya ay pumalit sa kumpanya. Si Ivan lang ang palaging pumupuna sa kanya. Pinatunayan niya ang mga supplier para pilitin si Yulia na bitiwan ang kanyang posisyon. Siya ay, gayunpaman, hindi nagtagumpay at mula noon ay nagpaplano ng kanyang paghihiganti.
Si Harry ay nakipag-alyansa kay Yvonne at walang alinlangang nagplano ito upang makinabang ang huli. Hindi inaasahan ni Yulia na gagamitin nina Harry at Yvonne ang Kerim Fashion bilang isang paraan ng paghihiganti. Ang paglulunsad ng mga produkto ng skincare ay ang pinakatampok na kaganapan ng kumpanya ng taon. Ginugol nila ang lahat ng kanilang oras at pera sa pagbuo ng produkto, at sa wakas ay oras na para i-market ito. Walang puwang para sa mga nangyayaring balita, o ang kanilang mga pagsisikap ay magiging walang saysay. Kahit na mayroong mga siyentipikong ulat upang iwaksi ang mga alingaw-ngaw, walang sino man ang magiging sapat na pasensya upang makinig sa paglilinaw ng kumpanya. Iiwasan ng publiko ang produkto kung mayroong anumang pagkakataon ng mga nakakapinsalang reaksyon. Ang reputasyon ng Kerim Fashion ay madungisan noon, at magiging mahirap na iligtas ang sitwasyon. Nagdilim ang ekspresyon ni Yulia habang iniisip ang mga hamon na kailangan nilang harapin. Naputol ang kanyang pag-iisip ni Alexander, na may kumpiyansang sinabi, "Huwag kang mag-alala. Maaari kang laging magtiwala sa akin." Yulia nodded her head, feeling little more assured sa suporta ng lalaki. Pumikit si Alexander at sumigaw, "Gusto mo bang maglaro, Harry at Yvonne? Dalhin mo na." Galit pa rin siya sa nangyari kanina. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Yvonne na uyogan si Zachary at ang kanyang mga tauhan. Ngayong natuklasan niyang si Harry ang nasa likod ng lahat ng ito, nangako si Alexander na pagbayaran sina Harry at Yvonne para sa kanilang mga aksyon. He swore to himself, "Don't blame me for being musty. Ikaw ang nagdala nito." Pagkatapos ihatid si Yulia pabalik sa opisina, inutusan ni Alexander si Diane, tawagan sina Yvonne at Harry para ipaalam sa kanila na ipapakain ko sila sa, "Sige." Ginawa ng babae ang sinabi sa kanya. Malapit ng mag-alas 11, at nilalamon na nina Alexander at Diane ang masasarap na pagkain sa Lady Orama Cafe. Narinig nilang sinabi ng waiter, "Nandito na ang mga bisita mo, Mr. Stone. Hayaan mo na sila." Mataimtim na sabi ni Alexander. Isang lalaking nakasuot ng maayos na suit ang kumpiyansa na pumasok, kasunod ang isang babaeng naka-red mermaid dress na may makapal na make-up at perpektong buhok. Batay sa kanyang kasuotan, akalain ng isa na dumalo siya sa isang high-end na kaganapan. Nang malaman nina Harry at Yvonne sina Alexander at Diane ay nagsimulang kumain nang wala sila, nakikita hamina ang kanilang espiritu. Hindi man nila akalain na ililibre sila ni Alexander ng pagkain, nakita nila ang pagkain ng lalaki bago sila dumating bilang tanda ng kawalan ng respeto. Noong una ay inakala nilang si Yulia ang humiling sa pagpupulong upang humingi ng kanilang kapatawaran. Hindi nila alam na si Alexander ay nagplano na ipahiya sila sa halip. Sinubukan ng dalawa na pigilan ang kanilang galit dahil ayaw nilang magdulot ng eksena sa isang pagkain. Matapos maupo sa tapat ni Alexander, mahinang nagtanong si Yvonne, "Bakit wala si Yulia dito kasama mo?" Kabanata 204. Ang tanghalian ay ang aking ideya. Walang kinalaman si Yulia dito, mahinang sabi ni Alexander, inilapag ang tinidor sa mesa. Napatawa si Yvonne. "Balak mo bang hilingin sa amin na iwan si Yulia? Sino ka sa tingin mo? Si Yulia mismo ang dapat humingi ng tawad sa atin." "Sino ang humihingi ng tawad?" Ngumisi si Alexander. "Hindi na kailangang magsinungaling," mayabang sabi ni Yvonne. Hindi niya alam kung paano nangyari sa umaga. Dahil dito, inakala niyang si Yulia ang humiling kay Alexander na humingi ng tulong sa kanya sa pagpapatahimik sa nagkakagulong mga tao. Bago sumagot si Alexander, nagpatuloy si Yvonne, "Simula nang tumawag ka para sa pulong na ito, malamang na alam mo na binayaran ko ang mga taong iyon para manggulo." Laging iniisip ni Yulia na kaya niya. Gusto kong malaman niya kung ano ang pakiramdam nang hindi mo magawang makipagtalo sa iyong paraan. How dare she steal my position? Isinusumpa kong gagawin kong impyerno ang buhay niya. Lalong nabalisa ang babae habang nagsasalita tungkol sa mga maling gawain ni Yulia. Tumayo si Harry at nagbabala, "Huwag mo kaming sisihin sa pagiging malupit, Alexander.
Dapat lumuhad si Yulia at humingi ng tawad sa girlfriend ko kung iligtas niya ang Kerim Fashion. Dapat din niyang ipaalam kay old Mr. Su na gusto niyang magbitiw bilang managing director at CEO ng kumpanya. Pagkatapos ay inakay niya si Ivan palabas ng silid, at mayabang na idinagdag bago lumabas ng pinto, malinaw na naming sinabi ang aming mga kondisyon. Maaari mong pag-isipan ang tungkol sa alok. Maluwag na kinuha ni Alexander ang isang kutsara ng kanyang pagkain habang sinasabing, dapat ay tatawag ka kaagad. Anong ibig mong sabihin? Napatingin sina Harry at Ivan sa lalaki, nagtataka, hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Isang pamilyar na ringtone ang tumunog mula sa bulsa ni Harry. Inilabas niya ang kanyang telepono at nakitang ito ay isang tawag mula sa isang pangunahing kliyente. Kalmadong kinuha ni Harry ang tawag. Ginoo. Lang, magandang hapon. Gusto mo bang talakayin ang mga detalye ng ating kontrata? Mr. Biglang pinutol nilang si Harry, shut up. Hindi na kailangan ng karagdagang talakayan. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin, Mr. Lang? Nagdilim ang mukha ni Harry dahil masama ang pakiramdam niya. Ibig sabihin, tinapos ko na ang lahat ng business deal sa kumpanya mo, patas na sinabi ni Mr. Lang. Mr. Lang, bago pa makapag-imbestiga si Harry, inend na ni Mr. Lang ang tawag. Hindi na niya naabutan ang lalaki dahil na-blacklist siya. Nakakunot ang noo ni Harry habang sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari. Si Mr. Lang ay isa sa kanilang pinakamahalagang mga customer, na bumibili ng halos 30% ng mga produkto ng kumpanya at nagkakaloob ng halos ikatlong bahagi ng kumpanya. Kahit na ang pag-withdraw ni Mr. Lang ay hindi magiging sanhi ng pagkabigo ng kumpanya, magkakaroon ito ng malaking epekto sa mga kita. Ano ang mali, honey? You look terrible, nag-aalalang tanong ni Ivan. Bago pa makapagpaliwanag si Harry, tumunog muli ang kanyang telepono. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makitang isa pa ito sa mga kinakailangang kliyente ng kumpanya. Sinabi ng kliyente, hindi na kami bibili ng mga produkto ng kumpanyang darating sa hinaharap. Hindi kailangang humiling ng pag-renew ng kontrata. Babayaran kita ng early termination bonus. Good luck. Nobela. Kabanata 205. Natapos ang tawag bago pa makumbinsi ni Harry ang lalaki. Habang sinusubukan niyang i-proseso ang kanyang iniisip, muling tumunog ang kanyang telepono. Para bang lahat ng mahahalagang kliyente at supplier ay kasabwat. Salit-salit silang tumawag sa kanya at nagsasabi sa kanya ng parehong kwento. Nakatanggap si Harry ng mahigit 10 tawag sa telepono sa maikling panahon. Nawala ang kulay sa mukha niya, at pinagpawisan siya ng malamig. Anong nangyayari, Harry? Nag-aalalang tanong ni Ivan. Kumapit ang lalaki sa handrail bilang suporta. Lahat ng aming pangunahing kliyente at supplier ay tumawag upang wakasan ang aming kontrata, mahinang sabi niya. I terminate ang mga kontrata. Sigaw ni Ivan. Nagtaka siya, bakit parang pamilyar ito? Tama iyan. Ginamit ni Harry ang pamamaraang ito ng 2 araw na nakakaraan upang pilitin si Yulia na magbitiw. Ito ba ang ginawa ni na Alexander at Yulia para maghayganti? Habang iniisip ni Ivan ang bagay na iyon, muling tumunog ang telepono ni Harry. Sa pagkakataong ito, hindi niya kliyente o supplier niya, kundi assistant CEO ng kumpanya. Nang sagutin ni Harry ang tawag, nauutal ang assistant niya, Mr. Chase, noong. Nang dumating ang mga opisyal ng Consumer Product Safety Commission upang suriin ang aming mga produkto, ipinaalam nila sa amin na nabigo kami sa pamantayan ng inspeksyon ng kalidad. Ang Chief Inspector ay naglabas ng abiso ng pamahalaan na nag-uutos na isara ang lahat ng aming mga pabrika hanggang sa susunod na abiso. Lahat ng mga pabrika ay sarado. Hindi makapaniwalang sabi ni Harry. Ang kanyang katulong ay nagpatuloy, higit sa lahat, ang aming mga retailer ay lumilitaw na nalaman ang balita at ngayon ay pinalibutan ang lobby ng opisina na humihingi ng refund ng mga kalakal at kabayaran sa pera. Mangyaring magmadaling bumalik at patahimikan ang karamihan. Natatakot akong sugurin nila ang kumpanya sa lalong madaling panahon at nakita ang lahat ng mahahalagang bagay. Bumagsak ang telepono ni Harry sa lupa ng may kalabog.
Siya rin ay bumagsak sa lupa nang bumigay ang kanyang mga tuhod. Ang mga kontrata ay tinapos, ang mga pabrika ay isinara, at ang mga retailer ay humihingi ng refund. Ito na siguro ang katapusan ng kumpanya ko. Nag-isip si Harry sa kawalan ng pag-asa habang ang lahat ay tila nawala at ang lahat ng pag-asa ay nawala. Ang mapangwasak na balita ay nagpaikot sa ulo ni Yvonne. Sumandal siya sa dingding para sa suporta at naisip, paano ba mabilis bumaba ang $1 bilyong na kumpanya? Tapos si Alexander sa pagkain niya kaya tumayo siya at pumunta sa pinto kasama si Diane na nakasunod malapit sa likod. Nang madaanan ni Alexander si Harry, agad na tumalon ang huli at napasigaw, "Ikaw pala. Ginawa mo ito, hindi ba? How dare you ruin my company, Alexander Stone? I swear babayaran kita." Sa kabila ng katotohanan na sinimulan ni Harry ang kumpanya gamit ang mga koneksyon ng kanyang pamilya, gumastos siya. Oras at pagsisikap na lumago ito sa paglipas ng mga taon. Noong nakaraang taon, ang kumpanya ay naging kumikita, dahil kay Harry na maging mas seryoso sa kanyang pamilya. Hindi lamang sinira ni Alexander ang kanyang kumpanya, kundi pati na rin ang kanyang kaluwalhatian, pagsusumikap, at ang pera upang suportahan ang kanyang marangyang pamumuhay. Ang lalaki ay nagnanais na putulin si Alexander para mailabas ang kanyang galit. Ito ay isang babala lamang, Harry Chase. Kung magpapatuloy ka sa paglalaro, masusumpungan mo ang iyong wakas, sigaw ni Alexander habang papalabas ng silid. Kabanata 206. Alexander Stone, hindi kita bibitawan. Ang matinding galit ay bumalot kay Harry habang siya ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Si Alexander, na nasa koridor, ay nanatiling kalmado sa kabila ng pagbabanta ni Harry. Hindi siya nakaramdam ng pananakot kahit na gumanti ang buong pamilya Chase, lalo na si Harry. Pagkakapasok ni Alexander sa sasakyan, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa kanyang adoptive father, si Nathaniel. Babalik na si Norman, Alexander. Nagpaplano kami ng isang welcome party para sa kanya, at lahat ng miyembro ng pamilya Fuller ay inaasahang naroon. Ikaw ay nasa militar sa lahat ng mga taon na ito. Marami sa iyong mga kamag-anak ang nag-aalala tungkol sa iyong kapakanan dahil matagal na silang hindi nakilala. Bakit hindi ka sumama sa party kung libre ka sa mga susunod na araw? Maaari ko ring ipaalam sa lahat na ang aking anak ay hindi mas masama kaysa kay Norman, pagmamalaki ni Nathaniel. I'm available, Dad. Sunduin kita sa villa bukas. Agad namang tinanggap ni Alexander ang imbitasyon. Handa siyang gampanan ng papel ng isang anak na ipinagmamalaki ng kanyang ama. Alam niya na hindi gustong samantalahin ni Nathaniel ang kanyang kayamanan. Sa halip, siya ay tulad ng anumang normal na ama, sabik na ipakita sa kanyang mga kamag-anak na siya ay nagpalaki ng isang mahusay na anak. Si Alex La ay madalas na pumunta sa Fuller House para sa taunang pagtitipon ng pamilya noong siya ay bata pa. Ang pagtitipon sa taong ito ay para salubungin din ang pag-uwi ni Norman dahil magkasabay ang mga petsa. Ang Fullers ay isang malaking pamilya na may maraming paksayon. Sa isang maliit na bayan tulad ng Atlas County, sila ay itinuturing na isang makapangyarihang pamilya. May 9 na magkakapatid sa kabuuan, si Nathaniel ang panganay. Maliban kina Nathaniel at Naomi, na mga sweldong empleyado, ang iba pang magkakapatid ay humawak ng mga posisyon ng kapangyarihan o nagpatakbo ng matagumpay na mga negosyo. Dahil dito, laging nahihiya sina Nathaniel at Naomi sa taunang pagtitipon ng pamilya. Higit pa rito, ang angkan ni Nathaniel ay gumawa ng mapang-uyam na mga pahayag bilang tugon sa pagkawala ni Alexander. Iyon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit gusto ni Nathaniel na dumalo si Alexander sa family gathering ngayong taon. Nais niyang malaman ng lahat na ang kanyang ampon na anak ay kasing kakayahan ng sinuman sa iba pang mga anak na lalaki ni Fuller. Likas na sa isang tao na manabik ng papuri matapos magdusa sa katahimikan sa mahabang panahon. Tuwang-tuwa si Nathaniel nang marinig ang pagtanggap ni Alexander. Tinapos nila ang pag-uusap matapos ay update ng una ang huli tungkol sa logistic na mga bagay para sa pagtitipon ng pamilya. Bisitahin natin ang Automobile Megastore,
Utos ni Alexander kay Diane, na nakaupo sa driver's seat. Dahil sa pagiging prominent niya ngayon, hindi magkakaroon si Alexander binigyan ng isang campaign tungkol sa kung ano ang naisip ng mga tao ng kanya. Alam niyang gustong ipagmalaki ni Nathaniel ang kanyang ampon sa iba pang miyembro ng pamilya Fuller. Kaya naman, nangatuwiran siya na maaari niyang gamitin ang material na tagumpay upang matupad ang kagustuhan ng kanyang ama. Makalipas ang kalahating oras, ipinarada ni Diane ang sasakyan sa harap ng automobile megastore. Nang pumasok sila sa tindahan, may narinig silang tumatawag, "Ikaw ba, Alexander Stone?" Nang lumingon si Alexander, napansin niya ang isang batang lalaki na nakatayo na nakaitim na t-shirt sa di kalayuan. Isang medyo sobra sa timbang na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may puting buhok ang nakaupo sa tabi niya. Nang mas malapitan niyang tingnan, napagtanto niyang ang lalaki ay si Jerry Morse, ang kanyang senior year high school form teacher. Ang batang lalaki sa tabi niya ay malamang na ang kanyang anak, si Timothy Morse, dahil sa kanilang kapansin-pansing pagkakahawig. Si Timothy ay may crush kay Valerie Pierce. Matapos ang kanyang malaking pag-amin, natuklasan niyang may nararamdaman ang babae para kay Alexander. Kaya naman, para patunayan na siya ay mas mahusay, siya ay walang muwang na nagpadala kay Alexander ng isang opisyal na imbitasyon upang makipagkompetensya. Ang kanyang kalaban naman ay hindi nag-abalang sumagot. Alexander never cared about the matter. Gayunpaman, naalala niya ang mga araw ng kanyang pag-aaral nang makita niya si Timothy. Kabanata 207. "Hello, Mr. Morse," nakangiting bati ni Alexander sa dating guro. "Ikaw talaga." Nagpatuloy si Jerry habang pinag-aaralan niya si Alexander. "Noong high school, pinayuhan ka namin na huwag magpalista, ngunit pinilit mong gawin ito. Ang mga kinalabasan ng proseso ng pagtanggap ng klase ay walang alinlangan na naapektuhan. Pero tingnan mo, bumalik ka na sa Cloudtopia. Saan ka nagtatrabaho ngayong umalis ka na sa militar?" Ngumisi si Alexander at magalang na sumagot, "Pansamantala akong bumalik. Nasa military pa ako." Lalong kumbinsido si Jerry na hindi magtatanggap ng lalaki sa buhay. Hindi niya akalain na ang dati niyang estudyante ay aabot pa sa 6 na taon niya sa hukbo at walang narinig sa kanyang mga nagawa. Sarcastic na sinabi ni Jerry, "Ginagawa mo ito para sa bansa. Napakaranggal mo." Bago pa makasagot si Alexander, tinapik niya ang balikat ni Timothy at proud na sinabi, "Ito ang anak ko, Timothy. Siya ang sales director sa Silverton Corporation. Binigyan lang siya ng $30,000 na komisyon para sa pagsasara ng deal. Sinabi ko sa kanya na itabi ang pera, ngunit nagpumilit siyang bumili ng bagong kotse." Malinaw na ipinagyayabang ni Jerry ang kinang ng kanyang anak. Nang makita ni Timothy si Alexander ay nanatiling tahimik, lalo na siyang naging magarbo. "Nandito ka ba para tumingin ng mga sasakyan, Alexander? Ako ay isang dalubhasa sa larangang ito. Aling mga tataka ang interesado ka? May maipapayo ako sa iyo," alok ni Timothy. "Okay lang. Tumingin-tingin lang ako sa paligid," walang pakialam na sabi ni Alexander. Nagtinginan ang mag-ama dahil nahulaan nilang hindi kaya ni Alexander ang sasakyan at nasa tindahan siya para humanga sa mga mamahaling sasakyan. Posible rin na nahihiya ang lalaki na umamin na may balak siyang bumili ng low-end na brand. "Huwag kang mahihiya, Alexander. Friendly ako kay boss. Ipaalam sa akin kung saang kotse ka interesado, at bibigyan kita ng 20% diskwento," mungkahi ni Timothy. Handa siyang kutsain si Alexander kung hindi niya kayang bumili ng sasakyan kahit may discount. Kung kaya niyang bilhin ito, malamang na isang scooter na hindi humigit kumulang $100,000. Ang 20 presyong diskwento ay kukuha lamang ng $20,000 mula sa tagnang. Nagyayabang siya nang sabihin niyang kaibigan niya ang amo ng automobile megastore. Sila ay mga kakilala lamang sa pinakamagandang. Si Timothy ay nagpaplano na bumili ng sasakyan na hindi bababa sa $300,000. Kaya naman, kumpiyansa siya na handang magdiskwento ang amo ng $20,000 para kay Alexander. Sige na, sa wakas ay sumang-ayon si Alexander.
Tinuro niya ang isang sasakyan sa di kalayuan, how about that? Sinundan ng tingin ni Jerry at Timothy at nagulat sila nang makita ito. Imported Land Rover wala ng $5 milyong. Sabay-sabay nilang naisip, napakasinungaling niya. Habang nagpapagaling pa ang mag-ama mula sa hindi inaasahang balita, naglakad na si Alexander papunta sa Land Rover. Nagpaalala ang isang salesman na nakaitim na uniforme, "Sir, limited edition po ito. Land Rover na may pinahabang wheelbase. Ang sasakyan ay bababa ng $5 milyong, pagkatapos ng mga buwis at bayad sa warranty, ang kabuuang halaga ay magiging malapit sa $6 na milyong. Sa 20% diskwento, makakatipid ako ng humigit kumulang $1.2 milyong. Anong magnakaw? I want this car, excited na sabi ni Alexander. What do you mean by 20% discount? Naguguluhang tanong ng tindero. Iniangat ni Alexander ang ulo kay Timothy na kara-rating lang. Mabuti siyang kaibigan ng amo mo. Sinabi niya sa maaari na akong pumili ng anumang sasakyan na gusto ko at makatanggap ng 20% diskwento. Kabanata 208. Namula ang mukha ni Timothy nang marinig ang hiling ni Alexander. Hindi niya tiyak na makakakuha siya ng $20,000 na diskwento. Ngayong tumaas ito sa $1.2 milyong, mas malamang na hindi siya magtataas. Gayunpaman, mabilis na nag-isip si Timothy. Kahit kumbansihin ko ang boss na bigyan siya ng 20% discount, sigurado ka bang kaya niya ang natitirang 80%? Iyan ay kabuuang $4.8 milyong. Siguradong nagpapalabas si Alexander at sinusubukan akong takutin. Hindi ako dapat magpakita ng anumang palatandaan ng kahinaan ngayon. Titingnan natin kung sino ang huling tatawa. Ngumisi si Timothy, sige, kung ganoon. Maaari mong bayaran muna ang natitirang $4.8 milyong. I'll negotiate the remaining $1.2 million with the boss. Ako ay isang tao ng aking salita. Kung tatanggihan ka ng boss mo na bigyan ka ng diskwento, ako mismo ang sisigat sa gastos. Timothy, ikaw, nag-aalalang sabi ni Jerry dahil hindi maliit ang halaga ng $1.2 milyong. Huwag kang mag-alala, tatay. Isa lang siyang sundalo sa military. Paano niya kaya ang $4.8 million? Paniniguro ni Timothy. Hindi tumutol si Jerry sa mga plano ng kanyang anak dahil sa tingin niya ay makatwiran ito. Si Timothy ay matagumpay na lumingon sa tindero at hinimok, ano pa ang hinihintay mo? Kunin ang kanyang credit card at singilin ang $4.8 milyong. Babayaran ko ang natitirang $1.2 milyong. Kalokohan ng tindero na huwag pansinin ang transportasyon. Higit pa rito, alam niya na si Timothy ang sales director ng Silverton Corporation, na kumikita ng hindi bababa sa $600,000 bawat taon. Kung siya ay magtipid at mag-ipon, kaya niya ang $1.2 milyong na halos 2 taong halaga ng sweldo. Okay, ako na. Pagkatapos ay hinanap ng tindero ang Carrera para isara ang deal. Dumating ang cashier pagkatapos ng 1 minuto, at ibinigay sa kanya ni Diane ang credit card. Ipinasok niya ang password sa card, at naaprubahan ang pagdadala. Si Jerry at Timothy, na nanatili upang masaksihan ang kahihiyan ni Alexander, ay namangha. Talaga bang nagtataglay si Alexander ng $8 milyon? Imposible iyan. Nagkamali ka ba ng halaga? Nang kunin ni Timothy ang resibo upang suriin ang halaga, namutla siya nang makita ang napakaraming zero. Paano yun posible? Nagbayad si Alexander ng $4.8 milyong. Base sa aming kasunduan, kailangan kong bayaran ang natitirang $1.2 milyon. Bill. Mr. Morse, binayaran na ni G. Stone ang kanyang bahagi. Please decide if you would like to ask the boss for a 20% discount, or pay for the remaining, the cashier said. Nang inig ang mga tuhod ni Jerry at muntik na siyang mawala ng malay nang marinig ang balita. Ang kanyang anak ay gumugol ng mga araw sa pag-iisip tungkol sa pagbili ng isang $300,000 na, ngunit ngayon ay kailangan niyang tulungan si Alexander sa pagbabayad ng kotse ng $1.2 milyong na pautang sa kotse.
Hindi natanggap ng mag-ama ang kanilang pagkatalo. Tumanggi silang umatras dahil mas magiging kahihiyan ang paggawa nito. Kung nagbago ang isip nila, magiging katatawanan sila sa Cloudtopia. Ang kahihinatnan ay mas nakakatakot para kay Timothy, na sales director ng isang kumpanya. Siya ay makikita bilang hindi mapagkakatiwalaan at hindi karapat-dapat na maging pinuno. Napaharap sina Jerry at Timothy sa isang mahirap na desisyon. Pagkatapos ng maraming pag-uusap, ipinaalam ni Timothy sa cashier. Tatawag ako sa telepono. Nobela. Kabanata 209. Bumalik si Timothy pagkaraang tumawag. Pinilit niyang pigilan ang kanyang pagkabalisa at mahinahong nagsalita sa cashier, nangako ang iyong amo na nagbibigay ng 20% diskwento. Hindi ko na kailangan pang bayaran ang natitirang bayaran. Nang lilino na sana ng cashier ang deal, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula sa kanyang amo. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, in-end niya ang tawag at sinabi kay Alexander, Mr. Stone, nangako ang aming boss na bibigyan ka ng 80% discount. Maaari kang sumakay ng kotse pauwi anumang oras. Tumango si Alexander at ngumiti kay Timothy, you're sure well connected. Salamat. Si Timothy ay nagpahayag ng matapang na harapan at walang pakialam na sinabi, wala iyon. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sa kaibuturan, ang lalaki ay nagmumura at nag-aalala sa kanyang pagkawala. Bago pa man siya makatapos magsalita ay tinanggihan na siya ng amo. Para maiwasang mapahiya ang sarili sa harap ni Alexander, nakipagdeal siya sa amo. Humingi siya ng tulong sa lalaki sa pagtanggap ng diskwento, ngunit lihim na babayaran ni Timothy ang natitirang 20%. Ang amo ay nag-aatubili na sumang-ayon sa pagsasaayos dahil si Timothy ay isang tapat na customer. Si Timothy ay nasa bingit ng luha habang iniisip niya, isang napakalaki na $1.2 milyong. Ito ay halos buong ipon ko pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap. Isinakripisyo ko ang lahat para mailigtas lang ang pride ko. Ang masama pa, ang nakuha ko lang ay isang pasasalamat mula kay Alexander. Kahit parang nasa dilim si Alexander, pinaglalaroan niya talaga ang plot ni Timothy. How dare he think of use me to boost his sense of pride? Maswerte siya na $1.2 million lang. Kinagabihan, sinundo ni Alexander si Micah mula sa kindergarten bago pumunta sa Karim Fashion para hintayin si Yulia na matapos ang trabaho. Nabaling ang atensyon ng lahat sa kanya nang lumabas siya ng sasakyan at papunta sa opisina ni Yulia. Pinag-uusapan din siya ng mga ito sa likod niya. Hindi na natigilan si Alexander sa biglang atensyon. Pagkatapos ng lahat, ang katotohanan na siya ay gumamit ng isang pilak na karayom upang gamutin ang isang end-stage na pasyente ng cancer sa tiyan kanina ay malamang na kumalat sa buong kumpanya. Ipinaalam ni Alexander kina Yulia at Micah sa hapunan na sinasamahan niya ang kanyang adoptive father sa Fuller residence sa Altas County at hindi na uuwi sa susunod na 2 araw. Habang ang reunion dinner ay sa susunod na araw lamang, hiniling ni Nathaniel na dumating sila ng mas maaga upang gawin ang mga paghahanda para sa mahalagang kaganapan. Maaari nilang patagilan ang kanilang pananatili ng isa pang araw kung gusto ng kanyang ama na gumugol ng maraming oras sa tirahan ng Fuller. Dahil dito, ipinaalam ni Alexander kina Yulia at Micah na hindi siya uuwi sa sumunod na 3 araw. Nang marinig ni Micah na mawawala ang kanyang ama ng ilang araw, niyakap ni Micah si Alexander at tumanggi siyang pakawalan. Nag-aatubili lang siyang bumitaw ng mangako si Alexander na dadalan siya ng maraming masasarap na pagkain at mga laruan para paglaruan. Kahit na hindi makayanan ni Yulia na makipaghiwalay kay Alexander, alam niyang may iba pang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin ang lalaki. Bukod sa kanila ni Yulia, kailangan niyang alagaan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kaya naman, malumanay siyang sumang-ayon sa kaayusan. Oras na para matulog sa 10:00 ng gabi. Si Micah, na nagmumura sa kanyang pink na night dress, ay nagsabi kay Yulia, "Mommy, I want to sleep in the little room tonight." "Sure, sasamahan ka ni Mommy sa maliit na kwarto."
Ipinapalagay ni Yulia na si Maika ay may biglaang kagustuhan na matulog sa maliit na silid, tulad ng ginagawa niya minsan. Ang maliit na silid ay idinisenyo para kay Maika. Kulay pink ito na may tema na prinsesa. Umiling si Maika at sinabing, "Hindi po, Mommy. Gusto kong matulog mag-isa sa maliit na kwarto." "Bakit? Ayaw na ni Maika kay Mommy?" Nagtatakang tanong ni Yulia. Nobela. Kabanata 210 Novel Bean. Tumingin si Maika kay Yulia nang may malalaking matingkad na mga mata at same time na sinabi ni Willa na bago mag-work trip ang kanyang ama, buong gabi niyang kausap ang kanyang ina. Para hindi maistorbo ang tulog ni Willa, ilalagay siya ng kanyang mga magulang sa nursery ng isang gabi. Namumula ang mukha ni Yulia sa kahihiyan nang mahuhulaan niya kung ano ang pinagkakaabalahan ng mga magulang. Naisip niya na hindi maganda na ang mga bata ngayon ay mabilis na mag-mature. Iniisip ko kung ano ang reaksyon ni Alexander dito. Nakaramdam siya ng awkward kaya hindi niya magawang tingnan ang lalaki. Hindi mo na kailangang matulog ng mag-isa sa maliit na silid ngayong tapos na ang pag-uusap ni na Daddy at Mommy, malumanay na sabi ni Yulia, na abnormal na namumula ang kanyang mga tenga. Iginiit ng batang babae, "Hindi, Mommy. Kailangan mong makausap si Daddy buong gabi." Sinabi ni Willia na laging may magandang kwentuhan ang kanyang mga magulang at mas hinahangaan ng kanyang ama ang kanyang ina kinabukasan. "I want you to have a good chat with Daddy para mas mahalin ka niya." A good chat. Alam ba ng mga bata ang kanilang sinasabi? May privacy pa ba tayo? Tsaka hindi naman kami ni Alexander ang totoong couple. Kahit na gusto namin ang isa't isa, hindi nararapat na magkaroon ng isang magandang chat. Hindi tulad ni Yulia na umiinit ang pisngi at pulang-pula ang mukha, iba ang naging reaksyon ni Alexander. Ngumisi siya at masayang naisip, Maika is such a wise girl. Tiyak na alam niya kung paano pasayahin ang kanyang ama. Nang makita niya ang nahihiyang tingin ng babae, nakangusong sinabi niya, "Ang ganda ni Maika." "Hindi ba, si Yulia? Sundin natin ang payo niya ngayon at mag-usap tayo ng mabuti." "Ikaw," pinandilatan ni Yulia si Alexander, ngunit napahiya siya. Maaring walang muwang si Maika noong bata pa, ngunit kailangang sumama sa kasiyahan ng nasa hustong gulang na lalaki. She sithed inwardly, "How dare they tease me?" Maging si Maika, ang aking mahal na anak, ay nagpapahirap sa kanyang ina. Sa huli, si Yulia ay sumuko at inihanda ang maliit na silid para kay Maika dahil alam niyang hindi niya madadaanan ang kanyang anak. "Good night, sweetheart. Have a good dream," malumanay na sabi ni Yulia pagkatapos ihiga si Maika sa kama. "Okay. Matutulog na ako mag-isa. Daddy, you must have a good conversation with Mommy," bilin ni Maika. Pati si Alexander ay napahiya sa sinabi ng anak. "Huwag kang mag-alala, Maika. I will." Napangiti siya nang makitang nagmamadaling bumalik si Yulia sa master bedroom, hindi na kinaya ang awkward na usapan. Pagkatapos mag-good night kay Maika, pinatay niya ang lampara sa nursery at bumalik sa master bedroom. Nang pumasok si Alexander sa silid, natuklasan niyang nakabaon si Yulia sa ilalim ng mga kumot. Mas pinili ng babae na humarap sa dingding kaysa sa kanya. Nanatili siyang tahimik at itinago ang sarili sa ilalim ng kumot. Bumilis ang tibok ng puso ni Yulia, at nanginginig ang kanyang katawan habang papalapit si Alexander.